Matapos nga po mga idol na matalo ang Golden State Warriors ng 7 beses sa huling 10 laro, susubukan nga po nilang makabawi sa January 3 laban sa Philadelphia 76ers na isa rin naman nga sa pinakamainit ngayon sa pagkakaroon nila ng 4-game winning streak. Maliban dyan, 8 beses rin naman nga silang nanalo sa huling 10 beses, kaya medyo delikado nga at mapapalaban talaga ng husto ang Golden State Warriors. Ngunit meron pa rin naman nga silang malaking tsansa na manalo dito dahil ang kanilang banggaan ay ang siyang pangalawang game ng 76ers sa back-to-back. Ibig sabihin, posibleng hindi makapaglaro dito si Joel Embiid at Paul George na kagagaling pa lang sa injury. Gaganapin rin naman ang laro sa loob ng Chase Center, kaya magagamit nila ito upang makuha agad ang momentum. Pero hindi rin naman yan magiging sapat para manalo dahil kailangan nga po nilang ibang mga players na magi-step up at tutulong kay Stephen Curry. Samantala, pagkatapos nga pong matalo ang Lakers kanina, puro trade nga ang sigaw ng kanilang mga fans dahil mas lumilinaw, kailangan nila ngayon ng isang bagong sentro para kay Anthony Davis. Napakarami para naman nga po mga big man ang available ngayon na pwede nilang makuha, kagaya ng matagal na nilang gusto na si Jonas Valanciunas. Sa katunayan, simula nga po nang maging available ito ng December 15, hindi na nga tumigil pa si Rob Pelinka sa pakikipag-usap sa Wizards. Ang kaso, dahil hindi sila nagkakasundo sa package, hindi ito matuloy-tuloy. Kaya pinag-iisipan ngayon ni Rob Pelinka na magsagawa ng isang 3-team trade upang makuha nila ito. Sadyang kakailanganin lamang nilang maghanap ng isa pang team na tutulong sa kanila. As of now, marami para naman ngang trade asset ang Lakers na willing silang ipamigay, kagaya nina Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at Jared Vanderbilt, kasama si Christian Wood na siyang ipang-o-offer kung sakali sa Washington Wizards. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkatalong muli ng Phoenix Suns kontra sa Memphis Grizzlies, bumagsak muli sa 15 wins, 17 losses ang kanilang record bilang pang-11. Nagkaroon rin naman sila ngayon ng malaking problema dahil sa injury ni Bradley Beal, kaya sobrang dismayado ngayon ang ilang mga fans. Kung inyo nga pong matatandaan, kasunod ng magandang umpisa ng Phoenix Suns, marami ang umasa na sila ang magiging number 1 sa West. Ngunit dahil sunod-sunod ang pagkatalo, nahulog sila sa ika-11 kung saan hindi lang nga sila pasok ngayon sa play-in picture. Kaya bukas ang kanilang front office sa ideya na pag-trade ng ilang mga key player. At isa sa mga posibleng apimigay ay si Bradley Beal na susubukan nga po nilang kausapin upang i-waive ang no-trade clause nito. Alam naman nga ninyo na meron nga siyang hawak na trade clause sa kanyang kontrata na nangangahulugang siya ang may hawak ng huling desisyon kung lilipat siya ng ibang kupunan o hindi. And since hindi na gumagana ang partnership nila sa Phoenix Suns, mukhang oras na rin naman upang tapusin ito.